Awaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mo na ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumaysiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aanganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang tulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin, upang ang mga narini ay hindi makaparian, at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila,
nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Good morning po. Kung papakinggan po natin ng mabuti yung ating mabuting balita, medyo nakakatakot po. Kasi sinasabi po ng ating mabuting balita at sinasabi rin ng ating unang pagbasa, yung ating buhay po ay may wakas, may hangganan. At maganda ngayon pa lang, maging maliwanag na sa atin iyon. At sinasabi rin sa unang pagbasa, tayo ay huhusgahan ayon sa ating mga kinilos at ginawa dito sa mundong ito, sa dulo ng lahat. At sinasabi naman sa ating mabuting balita, na sa dulo din ng lahat, matapos tayong mahusgahan, meron po tayong pwedeng mapuntahan, 2 lugar. Kalangitan at impyerno. Siyempre naman po, gusto naman nating mapunta sa kalangitan. Tama ho ba? Amen po. Amen. At binibigyan po tayo ng babala. Paano ba tayo mapupunta talaga sa kalangitan? Sa atin pong mabuting balita, maiintindihan po natin yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Kasi nagsisi yung mayaman doon sa dulo na ng kanyang buhay kung saan wala nang pwedeng magawa. Nararanasan niya na yung epekto ng kanyang mga pagkukulang dito sa mundong ito. Kaya siya nagsisisi kasi hindi niya inisip nung nabubuhay pa siya dito, nung may panahon pa at may pagkakataon pa na sumunod sa Diyos at gawin ang nais ng Diyos. Ngayong siya'y nasa apoy ng impyerno, siya'y nagsisisi. Wala na siyang magawa. Kaya ano po yung hiling niya kay Abraham? Ang hiling niya kay Abraham, si Lazarong nasa piling ni Abraham, papuntahin sa bahay ng kanyang ama. At pagkapunta doon sa bahay ng kanyang ama, bigyan niyo naman po ng babala yung aking mga kapatid. Kasi alam ko rin po yung buhay ng aking mga kapatid. At kapag hindi sila nagbago, mapupunta din sila dito sa napuntahan ko at ayokong maranasan nila. Ano pong sagot ni Abraham? Ang sagot po ni Abraham, nasa sa kanila na yung mga salita ni Moises at ng mga propeta. Kung hindi sila makikinig doon, wala na rin silang pakikinggan na iba pa. Ano pong sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Yung babala po ng Panginoon, patuloy na po nating naririnig sa araw-araw. At yung paraan para tayo ay makaiwas sa apoy ng impyerno at upang tayo ay madala sa buhay na walang hanggan sa kalangitan, ay patuloy na rin pong ipinapahayag sa atin. Ano po yung dapat nating gawin? Pakinggan, pagtiwalaan, at sundin yung mga salita ng ating Panginoon na patuloy nang ipinapahayag sa atin. Kaya naman nangungusap sa atin yung Panginoon kasi ayaw niya tayo na mapunta sa kawasakan sa dulo ng ating mga buhay. Gusto ng Diyos na yung bawat isa sa atin ay makapiling tayo, magpasawalang hanggan. Hindi ho ba ganun din naman tayo, mga magulang sa ating mga anak? Tayo, dahil ninanais natin yung magandang kinabukasan sa kanila, ano pong ginagawa natin? Kapag nagkakamali sila, pinagsasabihan sila. Binibigyan sila ng mga instructions, mga gabay, para sila'y mamuhay ng mabuti. Pero isipin din po natin, di ba, nung mga bata pa tayo, may mga pagkakataon na hirap din tayong pakinggan minsan yung ating mga magulang kapag sinasabihan tayo. Pero nung tumanda tayo, mas naintindihan natin
kaya pala nila sinasabi sa akin ito para rin sa kapakanan ko. At ganun din po yung Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya siya nagsasalita. Kaya siya nagbibigay ng mga salita, ng mga gabay. Kasi gusto ng Diyos, hindi tayo mapariwara. Gusto ng Diyos, maging maganda yung ating kinabukasan. At ang ating kinabukasan, nawa, ay yung buhay na walang hanggan. At isa rin pong pinapaalala sa atin, ano po ba yung mahalagang maintindihan natin na naging kasalanan nung mayaman sa ating ebanghelyo? Hindi niya po kasalanang naging mayaman siya. Ulitin ko po, hindi niya kasalanan na naging mayaman siya. Anong naging kasalanan niya? Nung naging bulag siya sa pangangailangan ng iba. Ito po yung tatandaan natin. Yung ating Diyos, yung ating Poong Jesus Nazareno, binibigyan tayo ng mga grasya, ng mga biyaya sa ating mga buhay. Hindi lamang para pang sarili natin. Yung mga grasya at biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay ipinagkakaloob sa atin upang yung ating mga buhay maging daluyan ng grasya dito sa mundong ito. Kaya napakahalaga mga minamahal kong mga kapatid, kapag may mga dumadating na grasya at biyaya sa atin, ang mahalagang sunod na gagawin natin, magpasalamat sa Diyos at tanungin natin sa Diyos, Panginoon, para saan mo ba gusto mong gamitin ko ang mga biyayang ipinagkaloob mo? Hindi lang po pang sarili. Kapag nawala po sa ating kamalayan yung kahalagahan ng grasya na ipinagkakaloob sa atin at ginamit lang at tinago lamang natin sa pangsarili natin, yung grasya po magiging disgrasya ng buhay po natin. Kapag yung grasya hindi naging daan para tayo'y maging bayaya sa ibang mga tao, yung grasya po magiging disgrasya ng ating mga buhay natin. Meron po akong kaklase nung nasa seminaryo pa po ako. Yung kaklase ko po, mahilig po siyang magbahagi po ng pagkain. Isang araw po, naglabas po siya ng pagkain. Nung tinikman po namin yung pagkain, parang panis na. Yun pala, yung ugali nung kaklase ko, ay kapag magbabahagi ng pagkain, kapag pa-expire na. Kaya sa mga susunod na nagbibigay siya, tinitingnan namin yung expiration date. Kasi kapag sira na, syempre masisira din yung aming tiyan. Yun po yung isang paalala sa atin. Kapag yung mga grasya, tinatago lamang natin sa pangsarili natin, mapapanis po iyon, masasayang, hindi magagamit. Kapag alam nating may sobra tayo, ang napakahalagang matutunan natin na gawin ay magbahagi rin sa iba. Isa pa pong paalala sa amin palagi nung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo. Kapag katapos po kasi ng isang taon, lumilipat na kami ng kwarto. Every year, lumilipat kami ng kwarto sa loob ng seminaryo. At yung paalala sa amin na hindi ko malilimutan, sabi nung isang pari sa amin, kapag naglilikpit kayo ng inyong mga gamit, tingnan ninyo yung inyong mga cabinet. Tingnan ninyo yung mga damit ninyo o kaya mga kagamitan na kung ilang buwan nyo nang hindi nagagamit, isang taon nyo nang hindi nagagamit, ang paalala sa inyo, hindi na sa inyo yun. Para na sa mga nangangailangan iyon. Maganda pong maging ugali din po natin. Tingnan natin yung mga kagamitan natin, yung mga mayroon tayo. At kung makita natin, ito ang tagal ko nang hindi nagagamit, hindi na sa atin, para sa atin iyon. Baka para na sa iba na nangangailangan iyon. Ang napakahalaga pong isang bagay pa na matutunan natin, kaugnay po noon, ay matuto po tayong maglabas at magbigay ng mula sa ating mga sarili. Dahil yung ating pagbibigay po, later on po, hindi naman talaga tayo nauubusan. Ang napakaganda pong ibinibigay ng ating pagbibigay sa ating kapwa ay yaman po sa kalangitan na dapat nating pag-ipunan. Bilang panapos po sa aking pagninilay, huling kwento po. Meron pong isang kwento na ibinahagi sa amin noon. Isa siyang lalaki po na noong bata daw sila,
halos 10 silang magkakapatid. Tapos sabi nung lalaking ito, nung bata daw sila sa probinsya, kapag dadating daw yung linggo, pinapapila sila ng nanay nila. Binibigyan po ng mga barya. Anong sasabihin ng nanay? Sasabihin daw ng nanay, itong mga ibibigay ko, ito yung ipanguhulog ninyo sa koleksyon sa misa. Ano pong itinuturo ng nanay? Simula pa lang pagkabata, tinuturuan na magbigay sa pangangailangan ng simbahan. Simpleng pagbibigay, simpleng pag-aabot, simpleng pagbubukas palad. At alam niyo po, yung lalaki pong kwento pong ito, later on po, mas malaki na po yung ibinigay niya. Ano po yung ibinigay niya later on paglaki niya? Ibinigay niya po yung sarili niya sa pagpapari. Naging pari po siya ng ating Panginoon dahil bata pa lamang, tinuruan na siya na unti-unting magbigay ng kung anong mayroon siya. Kaya naman nung paglaki niya, napakaganda dahil maluwag sa kanyang kalooban ang pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, 2 mahalagang paalala po para sa atin sa araw na ito, para sa ating patuloy na pagdarasal sa ating pagdiriwang. Una po mga minamahal kong mga kapatid, yung ating buhay ay may hangganan. Nasa sa atin pong mga desisyon at mga kilos kung ano po yung patutunguhan ng ating mga buhay. At ikalawa, yung biyaya po, hindi po yan para sa atin lamang. Binibigyan tayo ng biyaya dito sa mundong ito upang sa ating mga buhay, makapagparanas tayo ng biyaya sa ating mga kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ang init ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Amang nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. At tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong
tinapay. Sa'yo po namin handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib, at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa bawat kong hininga, akbang ng aking paa, saan man mapadpad
Buon na riyan katuwina sa bawat kong salita, laman ng puso't diwa, isip ko't kalooban, batid mo Diyos kailanman. Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko iyong tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan. Sa'yo'y tumatahan ang puso kong apot sugatan. Sa bawat kong bigati, takot, hapis at hikbi, pag-ibig mo'y pinapawi, lungkot ng pagkasawi. Sa bawat kong hangarin, pusong nananalangin, ang lahat yung diringgin, o Amang mahabagin. Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko yung tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan. Sa'yo'y tumatahan ang puso kong apot sugatan. Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko iyong tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan. Sa'yo'y tumatahan ang puso kong apot sugatan. Sa'yo'y walang alinlangan, tanging ikaw aking tahanan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinapakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, yung nais ko pong maalala niyo po sa pagdiriwang natin sa araw na ito ay tungkol po sa grasya. Kapag yung grasya po ay hindi natin nagamit ayon sa kalooban ng Diyos, ito'y magiging disgrasya para sa atin. Ang grasya nagiging disgrasya
kapag hindi natin nagagamit ang mga biyaya natin ayon sa kalooban ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.